Vice President Sara Duterte hinted at the possibility of no elections in 2028. Mobile journalist Julie Baiza gives us Malacanang's response. Okay, Julie, sineryoso ba ng palasyo yung pasaring ni VP Sara? Dahil according to the VP, taken out of context lang daw. Lord Denise, ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, intriga lang at kwentong walang basehan. Yan yung buwelta ng palasyo sa tila pagdududa nga ni Vice President Sara Duterte sa paparating na 2028 presidential elections. Ang sabi pa ni Castro, like father, like daughter daw ba? Kasi umamin daw dati si former President Rodrigo Duterte na eksperto siya sa paggawa ng intriga. Giit pa ng palasyo, kahit daw si VP Sara ay natatawa sa sarili niyang sagot kasi makikita raw nang humingiti siya habang sumasagot doon sa nagtatanong. Kitang-kita rin daw yung kasabi ka ng Vice Presidente na pag-usapan yung halalan, gayong si Pangulong Bongbong Marcos abala raw sa pag-aayos ng epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, bukod dito, sinagot din ng palasyo yung sinabi ni Presidential Sister Senadora Amy Marcos na nakakadismaya yung patuloy daw na pag-aangkat ng bansa ng repolyo at iba pang mga gulay. Ang sabi ni Castro, nakausap niya kaninang umaga mismo si DA Secretary Francisco Tiu Laurel at sinabi niya na walang katotohanan yung sinasabi ng senadora dahil hindi raw nag-aangkat ang DA ng repolyo. As far as Secretary Tiu Laurel is concerned, fake news daw yung naging pahayag ng senadora. Lord, Denise? 3 taon na raw hindi nag-uusap yung magkapatid, Tita Julie. Yes, Lord. That's according to President Bongbong Marcos. Kasi naitanong nga rin daw ni Yusek Derian kaninang umaga. Ang sabi daw ni PBBM, for 3 years, or halos almost 3 years, hindi sila nag-uusap. Hindi rin daw kasi nagpupunta sa mga family gatherings. Etong si Senadora Amy, ang sabi pa ni Yusek Claire, ang mabuti daw tanungin na lang ay si Senator Amy kung bakit naging ganon yung lagay ng kanilang relasyon na inilarawan niya na non-existent relationship. Kasi yung Pangulo daw, wala naman daw siyang problema doon sa kanyang nakakatandang kapatid. Tinanong na nga rin kanina, ano ba yung reaction ni PBBM, and sabi ni Yusek Claire, based on his body language, parang dismayado raw ang Pangulo doon sa mga nagiging pahayag ng kanyang kapatid. Lalo na isang pahayag doon sa may luneta. Pagkatapos yun, wala na yun. Oo nga eh. Oo. Pero Julie, has the President personally reached out to Senator Amy as well? Walang sinabi yung palasyo kung nag-reach out ba ang Pangulo. Pero kung maaalala nyo sa naging pahayag before, di ba ang sinabi ni PBBM, hindi niya na nakikilala kung sino yung nakikita natin sa TV after nung luneta na speech ni Senadora Amy. So wala pa tayong nakikita rin na any gathering na nagkasama sila after that. Julie, palinaw lang, hindi raw kilala physically o hindi kilala parang metaphorically na parang... Metaphorically, na Okay. parang, oo. Buti yun dilinaw yung- mo, Julie. Ba't natatawa si Julie? Kasi maraming ibig sabihin. Pero, tama nga Julie, naman. bakit patuloy na ginigiit ni ate na may ilabas sa ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo? May nalalaman ba siya na baka hindi alam din ni Auntie Claire natin? Yun nga yung tinanong nga din kay Yusek Claire kanina, kasi may mga ganyan ng pahayag. Kaya ang tanong sa kanya, since meron nga malinaw na stance itong administrasyon laban sa mga fake news, kung sinasabi nilang fake news, ano yung masasabi sa senadora? Pero ang sabi naman ni Yusek Claire, kung nakikita daw ng NBI na may mga fake news, sila daw, or mandato naman nila na kumilos tungkol doon. Hindi direkta yung naging sagot niya doon sa tanong sa sinasabi ni Senadora Amy. Kaugnay niyan, Julie, may forward ako sa yung larawan. Ikaw na lang mag-judge kung... Ako cambio na ako, Julie, bago tayo saan pa tayo mag-judge kung mapunta. yung repolyo bang yun ay sariwa o hindi. Yan. Okay. Julie, okay. So as we know, malapit na. See, on 2026, any update on the preparations for that? Ang sabi kanina ng palasyo, nasa final phase na raw yung preparation ng bansa para nga sa hosting ng ASEAN. Ayon kay Castro kanina, 100% ready na yung bansa para sa secure, seamless at saka world-class ASEAN Summit. So ang inahanda raw dyan, of course, is yung seguridad ng mga dadalo at yung latag ng mga pag-uusapan dyan. And doon naman sa austerity measures, yung pagtitipid natin, meron daw mga online na meetings din na ginagawa, mga virtual meetings. Kumbaga binawasan na yung dami ng mga face-to-face meetings, and yung iba ay ginagawa na lamang online. So yun yung bahagi ng naging pagtitipid. Pero hindi pa mailabas kanina ng Malacanang. Tomorrow daw, kasi tomorrow ang lipad ng
mga officials, pero si Secretary Dave Gomez na una na rin kanina, no? Si Yusek Claire and yung other officials and even the media delegation ay tomorrow pa yung magigilipad. So inaasahan natin na magkakaroon pa sila ng briefing para masabi sa atin sino ba yung mga leaders na dadalo at ano pa yung magiging latag ng mga topics at mga points of discussions for ASEAN. Alright. May binanggit ba kung magkano ang gagastusin ng Pilipinas for hosting that? Alam ko, vastly reduced na, no? Kasi parang niretool yata para parang to fit yung may crisis nating Yes. panahon. Pero may rough ballpark figure. Wala pang update, ano, pero kasi yung nailabas before, that was before pa nga itong naging crisis sa Middle East, so medyo malaki yung inilabas na figures noon, so we'll follow up on that. Alright, maraming salamat. Mobile journalist Julie Baiza reporting to us live from Malacanang.